So yun, good morning po sa ating lahat. Tala po magtimpla muna tayo ng ating kape. Ganito po no, ang magiging ano na lang ng takbo ng ano natin ng mga content or vlog no. Timpla ng kape kung meron man, tapos luto ng umagahan kung ano. Ako kasi hindi po ako nag-uumagahan no. Opo, hindi po ako sanay. Kasi mahirap lang kami noon. Nasanay ako hindi nag-uumagahan. Pag nag-uumagahan ako ngayon, nasusuka ako. Ayan, prepare dito, kape, almusal, ganun, no? Tapos, punta na tayo dito sa ating mga available na mga eggs. Kung meron man table eggs, fertile eggs, no? So, wala na po tayong available na eggs, no? Ito mamaya kukunin na as fertile eggs, worth 900 pesos po yan. Tapos itong mga natira rito, ibigay na natin as free, no? At para at least meron namang makuha rin kahit papaano yung mga customers natin. Tapos punta na tayo dito kung meron man tayong mga pa-order, ayan po, no? Tapos yung breeding natin, ayan. Okay? So, meron na tayong pang-apat na batch. Sulat na natin dito mamaya, no? May pang-apat na dahil nilagyan na po natin ito. Ayan, no? So hindi pa tayo nakapag-ikot ng itlog dito. Ang uunahin natin pagkagising is mga incubator natin. Ito, no? Unahin natin 'yan. Ikutin, tapos i-monitor yung temperature. Tapos susunod po dito. No, ito pindot-pindot lang naman, madali lang. No? At malapit na mapisa po 'yun, no? Sa weekend mapipisa na 'yon yung first batch natin, tapos sunod na 'to. Okay? Tapos susunod, ayan na, papakain na tayo. Uunahin natin pakainin syempre yung pugo natin. Ito yung pagkain ng pugo natin, Pilmeco Lay X. Hinahaluan natin minsan ng Pure Blend na layer 1, no? Okay? Tapos, mga sisiw sa brooder. Susunod nating aanuhin. Pakakainin. No? Uunahin natin to. Itong mga pugo. Sunod to mga sisiw dyan. Kung meron man quail chicks or mga game fowl chicks. No? Tapos, isusunod na natin itong mga to. Itong mga nasa range area natin. Huling-huli na po itong mga to. Yan. Yung mga panabong natin dyan. Marami yan. Okay. So, ganun po ang magiging style ng content natin, no? So, ito. Wala ko nakitang itlog. Ayan, no? Ito mga breeders po natin, no? Available pa rin po yung mga fertile eggs po natin hanggat walang napipisa. Sa incubator natin, available pa rin po yung mga fertile eggs po natin. Minimum tayo ng 100 pieces. 5 pesos each. Ayan. No, ayan ang mga breeders natin. Napaka-healthy naman yan. Tingnan nyo naman, no? Okay. Okay. Ayan, no? Okay, fertile eggs. Minimum 100 pieces. 5 pesos each. 500 pesos po yan, no? Tapos sa table eggs, kung malapit-lapit lang minimum 50 pieces, sige. Pero kapag malayo-layo, ano ba magde-deliver? Pero hindi ko na magagawa po mag-deliver, no? Maliban na lang kung malapit at lalabas din ako, no? Yan, no? Kasi kapag may pasok na po, malabo na. Malabo na tayo makapag-deliver ng mga maramihan, no? Maramihan. Siguro mag-aalat lang ako ng time, no? Halimbawa, Sabado ng umaga, delivery, ganon, no? Fertile eggs, table eggs, ganyan po. Okay? Ayan, no? Tignan nyo naman yan. Kahe-healthy ng mga pugo natin. Yan, ang pagkain nila nga pala, yun, Pilmeco Lay X. Puro yan. Tapos yun yung Pure Blend na layer 1. So, sa bonus, bili tayo ng Pilmeco na layer 1. Mas maganda po yung itlog talaga nila, no? Malalaki na bilog, no? Talagang quality talaga na pang incubate, no? Ng
ano. Ayan. Ayan mo naman sila. Oo. So, ang ganda po nito. Ito pong priority natin, no? Yung quail farming natin, breeding and propagation. Kasi ito talaga po yung nagbigay talaga ng isa sa nagbibigay sa atin ng ginhawa ngayon, maliban sa mga Rhode Island Reds po natin, no? Talagang binigyan tayo ng ginhawa nito mga to, no? Hindi tayo nagkamali sa pagbili sa kanila. At unti-unti, no, kapag naubos na yung mga manok rito, sipag ah. Psst. Mahihain kunwari sa video. Ayan, no, ganyan lang banding namin ni mama dito. Maglilinis, siya magwawalis, ako magsusunog mamaya, no? Okay? Magdi-deliver, siya rin nagdi-deliver, ayan, no? Mga panabong natin ng mga manok. So, Oriental Dominance Game Yard, no? Tapos pugo yung ano, no? Diba? Pugo yung content, eh. Bale, huwag kayo mag-alala po, no? Di pa kasi magandang i-flex yung mga oriental sweaters po natin dahil hindi pa naman lumalaban. Maganda yan yung pumoporma na, no? Para yung mga bago sa channel natin, bago sa contents natin, mabigla, no? Kung saan galing ang oriental sweater na yan, anong history, ayan, no? Okay? So, yun lang po, no? Lapit na tayo makapagpapisa, yan, no? Makakatuwa. Tapos sunod na ito. Third batch natin yun. Tapos may fourth batch na tayo dito. Ito. Stabilize yan. Kahit patay sindi yan. 37.5 po yan. Okay? So, ganun po, no? Ang ating sequence ng ating content. Mapa Facebook o YouTube man yan. Prepare ng umagahan, hindi naman tayo nag-umagahan. Sabi ko nga, kape lang, yan, timpla kape. Punta tayo dito sa mga available na eggs at saka if ever may quail meat na available. Pero ngayon sold out na po, no, wala na, ubos na. Ayan. Tapos tapos yung mga pa-orders po natin, andyan dyan na nakalagay. Yung breeding po natin, nakalagay din, no? Yung mga per batch natin, ayan, no? Okay, 4 na batch na po yan. Dahil doon. And then, next is mag-iikot ng itlog ng pugo, no? Unahin natin to, tapos sa labas, dipindot lang naman, no? Okay? So, yan, pakita na rin natin kung paano mag-ikot ng itlog. Ayan, o, ganyan lang, basta lahat dapat po maiikot, no? Mahirap pag hindi maiikot lahat. Make sure na maiikot po lahat. Ayan. Ito pwede pa nga to eh. Maharangan lang po to. Haharangan natin to. Para at least malagyan pa. No, gano'n lang po mag-ikot ng DIY incubator po. O, dito naman. Ganon din. Yan o. O, ganyan lang. Gaganyan-ganyan lang natin po, no? Basta dapat maikot, no? Yan. Walang hassle gaano. Di ba? Ganyan po, no? Ganyan po mag-ikot ng itlog ng pugo sa DIY incubator natin. So may magtatanong, effective? Yes. Dahil yan po yung ginagawa natin dyan sa first incubator natin. Noon tayo po ay mahirap pa lang. Noon po, no, hirap na hirap ako. Talagang wala akong pambili ng incubator, feeds. Sabi ko, gagawa ko. Wala akong ka-idea po sa pag-wirings, paggawa ng incubator.
Ayan yung kauna-unahan natin. Ang dami po napisa yan na Rhode Island Red, no? Siguro kung di ako magkakamali na sa kulang-kulang 30. In-stop na lang natin kasi nakabenta-benta na tayo. Bumili na ako ng automatic incubator. Kaya ginamit ko na lang yan as initial brooder talaga noon, no? Kasi kako, efficiency. Huwag ako manghinayang sa nagastos ko dito. Mga siguro kulang-kulang 900 pesos. Hindi Wala. More or less 600 pesos lang nagastos ko dyan. Dami, napakinabangan ko po yan. No? At ngayon na kaya na nating maka-afford ng incubator, ayan, bumili pa ulit tayo ng isa pang automatic incubator natin. Ayan. Ito bago po to. Yun, 3 years mahigit na. Medyo nagloloko-loko na rin yun. Yung mga pindutan nun, papagawa natin. Tapos ito bago po yan. No? Tapos, ito, plano natin as holding area lang po. Ang mga napisaan na po yun, yung first and second batch. Yung mga nandirito, lipat na natin doon. Tanggalin na po natin yung tinatawag nating mga roller nun para marami tayong mailaman. Or, hintayin na natin mapisa. Di ba? Ganun na rin yan eh. Hintayin na natin mapisa. Lahat. Bago tayo mag-start ulit. No? So, mahaba-haba tong tag-ulan, no? Higup nga muna tayong kape. Itong tag-ulan po, grabe na naman to, sigurado ako. Brown out, ulan. Ay, nako. Struggle na naman sa pagpapakain. Pero okay lang, pinasok natin to. Dito tayo kumikita. Ito nagbibigay sa atin ng ginhawa sa buhay. Kaya kailangan tiyagain po natin. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Good morning. Mamaya ulit ang ating content. Hintayin nyo po. Papasalamat nga po pala ako sa mga viewers natin. Kundi dahil po sa inyo, hindi naman tayo mai-inspire din gumawa ng mga content tungkol sa livestock farming. Specifically, sa quail farming at saka game fowl farming po, no? And soon, magkakaroon na rin tayo ng lettuce farming po. Alright? So, yun lang po. Maraming salamat. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating buhay at bigyan tayo ng kaginhawaan, no? Na masaganang buhay ngayon at sa mga sa hinaharap pa po. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!